Dito pa, Pentagon. Time. Ito ay si Time. Pentagon official says US can take down man-made islands like those in the South China Sea. Yang mga man-made islands, ika na yan ng China sa South China Sea, kayang-kayang wasakin ng Amerika. Nako, anyari, mga ka-istorya, kayang-kaya daw pong wasakin. Nagloko si, wait lang, kunin natin ha. Okay, madali lang yan. Madali lang kunin yan mga ka-istorya, naghang kasi siya. Ito po yan. Ayan. Ulit, ang sabi, Pentagon official says US can take down man-made islands like those in the South China Sea. Kayang-kaya ikayan wasakin ng Amerika. Yung mga artificial islands na yan. Amid heightened tensions brewing between China and the US military in the South China Sea, Pentagon official on Thursday said the military has experienced taking down small islands. Kaya nga yung Hawaii at saka yun po mga kaistoryang Guam, naging kolonya ng Amerika At kaya nga po napabagsak ng Amerika ang pwersa ng Japan dito sa Pilipinas noong World War II Totoo yan, yung sinasabi na yan. I would just tell you that the United States military has had a lot of experience in the Western Pacific taking down small islands. Marine Corps Lieutenant General Kenneth Mackenzie said in a response to a reporter asking whether the U.S. has ability to blow apart China's controversial man-made island. Tinanong kasi siya kung kaya bang pasabugin ng Amerika yung mga man-made island na yan ng China, sa South China Sea. Abay, kayang-kayang sabi. Sa madaling sabi, mga kaistor. Kasi, abay, maraming karanasan ang Amerika, mga kaistorya, lalo na dito sa Pasipiko. Oo. Tuloy, Mackenzie, the Pentagon's Joint Staff Director, added later in the... Abay, eksperto pala ang taong ito, mga kaistorya. We have a lot of experience in the Second World War. Si China, anong experience niya? Sa modernong labanan. Yun ngang mga warships nila, mga tangke nila, mga fighter jets nila, hindi pa subok sa labanan. Samantalang ang mga military assets ng Amerika ay subok na, ilang digmaan na ang sinabakan. Taking down small islands that are isolated, he said, that's a core competency of the U.S. military that we've done before. You shouldn't read anything more into than that, a simple statement of historical fact. Ba? Eksperto, ekspertong tao ang may sabi nito, Amerikano, mga kaistorya. Ito pa. American options in the South China Sea. China's outpost in the Spratlys would be difficult for Beijing to defend in a crisis. Yung crisis na binabanggit, panahon ng crisis, digmaan yan. Mahihirapan ang China na depensahan yan. First, the man-made islands suffer from congestion. Congestion, kumbaga sa tao, yung kumbaga sa traffic, mga kaistorya, ay buntot sa nguso na, hindi na makagalaw ang trapiko. Much of the critical infrastructures, such as aircraft shelters and supporting supply and weapons storage, is erected in close proximity. Kaya pala sinabi, mga kaistorya, yung congestion. Kumbaga, sa loob ng isang bus, punuan ang mga tao. Standing room na. Ganun pala. Masikip ang paggalaw. As satellite pictures and aerial photographs clearly demonstrate. Moreover, the limited available real estate creates clear constraints for dispersing air defense systems, equipment, and troops. The tightly packed aircraft shelters offer valuable targets for American planners. Additionally, the very environment on the islands restricts burying critical infrastructure deep underground. Ano ang ibig sabihin nun? Kung may nakatago mga warplanes o mga fighter jets, mga kaistor, mahihirapang makalabas agad-agad at makalipad. Bakit? Masikip nga po. Bago pa makalabas, napasabog na. Tapos yung mga mehoras doon or mga buildings doon, ang babaw ng pundasyon. Paano yun, mga kaistorya? Ibaon man nila yun ng malalim, malambot naman yung kinatatayuan kasi nga buhangin. Tapos bibirahin pa ng malakas na bagyo.
Striking these bases with cruise missiles remains the most plausible US military strategy in the early hours of any conflict. Ang pinaka-epektibong paraan ng Amerika para wasakin yung mga artificial islands na yun ay pasabugin sa pamamagitan ng mga cruise missiles ng US. The most realistic objective for striking these bases would be to degrade their ability to generate air sorties and cut off the outpost logistical support from mainland. Layo nga eh. Oo. Papaano kung nandyan na? Nagkukumpulan ng puwersa ng Amerika at saka ng mga allied countries ng Amerika, papaano na? Wala na. May blockade na. Barado na ang daloy po ng puwersa ng China. The US Navy and Air Force would need 30 to 50 cruise missiles per the three largest outposts, or 90 to 150 cruise missiles to accomplish these objectives. Binabanggit dyan mga cruise missiles na mga kaistorya. May binanggit na numero, 30 to 50, tapos may 90 to 150 cruise missiles mga kaistorya. Kailangan lang 50 na cruise missiles para pasabugin at wasakin ang bawat isa sa 3 artificial islands na yan. So humigit kumulang, ipalagay mo nga naman 150 mga kaistorya. Ay paano ka? Ang Amerika po mga kaistorya ay napakaraming cruise missiles. Yun lamang nasa Ohio class submarines nila. Ay maraming classes po ang submarine ng Amerika. Ay meron po yan mga kaistorya na Ohio class submarine, Los Angeles class, may Seawolf at may Virginia class submarines. Plus yung mga ground-based missiles pa ng Amerika. Plus yung air strikes pa sa pamamagitan ng kanilang mga fighter jets at ng kanilang mga bombers. Wala, talagang madudurog ang mga artificial islands na mahihirapan talaga ang China, no? Kumbaga naging liability pa po nila naging pabigat pa sa balikat nila yan. Naging pasanin pa po nila sa halip na maipagtanggol sila. Kaya may punto yung sinasabi ni CNN kanina This number of cruise missiles would be sufficient to cut each 3-kilometer long runway to roughly 400 meter sections strike taxiway. Sa madaling sabi, kayang durugin yan ng Amerika. Yun ang sinasabi dito. Cruise missiles, no? Missiles ang kwan ng Amerika. Ang dami niya, napapaligiran na ang China niyan, mga kaistorya. Meron sa EU. Oo, sa likod bahay lang ng China. Meron sa Japan. Tapos meron dito sa Pilipinas. Tapos, yun pang mga nakatago na submarines ng Amerika, nandyan, lurking dyan sa Pasipiko at saka sa South China Sea. Paano yun? Diba? May aircraft carriers pa ang Amerika na naglalayag. Oo, dyan sa Pasipiko, dyan sa South China Sea, dyan sa buong Indo-Pacific region. Saan ngayon pupulutin ang China? Diba? Naiintindihan nyo mga kaistorya ngayon? Importante mga impormasyon na i-discuss ko ngayon. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsubaybay, pagsuporta, panunood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Salamat po higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.